Sa ibang balita, inilarawan ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez ang social media bilang malaking banta sa pagpapakalat ng mga fake news. Ang TikTok, Instagram, Grok at iba pa ay isa lamang daw sa mga nagiging sentro ng iba't ibang paraan ng paglabag sa batas, gaya ng hate speech at mapanirang content. Alamin ang mga hakbang na gagawin ng Spain para labanan ito mula sa balitang abroad ni Son Santiago. Governments about the dangers of social media. Now I am here in Dubai to tell you and explain that Spain is walking the talk. We're fighting back and we will continue to do so. Naglatag ng mga hakbang ang gobyerno ng Spain upang tugunan ang lumalalang banta ng social media na mismong inilarawan ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez bilang isang failed state sa digital space. Sa kanyang talumpati sa ginaganap na World Government Summit sa Dubai ngayong linggo, inilatag ni Sanchez na ang social media ay naging daluyan ng paghahanap ng maling impormasyon, hate speech at paglabag sa batas na ani ay nagdudulot ng seryosong banta. Binigyan diin niya na hindi na maaaring baliwalain ang epekto ng mga ito, kaya kinakailangan na ang mas mahigpit na regulasyon para sa proteksyon ng publiko. An integral part of their lives, of their reality. So if we want to protect them, there's only one thing we can do: take back control. Ayon kay Sanchez, may 5 pangunahing hakbang ang naipatutupad ng kanyang administrasyon simula sa susunod na linggo. Una, pananagutin sa ilalim ng kanilang batas sa mga nagmamay-ari ng social media platforms kung mabibigong silang alisin ang mga illegal o mapanirang contents online. Ituturing na rin kriminal na paglabag ang algorithmic amplification na nagpapakita ng mga illegal na content. Bubuo rin ang kanilang gobyerno ng isang sistema upang masukat at matukoy kung paano pinalalala ng mga digital platform ang pagkakahati-hati ng lipunan at pagkalat ng hate speech na maaaring magresulta sa legal, financial at moral sanctions. Makikipagtulungan na rin ang Spain sa kanilang mga public prosecutor upang imbestigahan ang posibleng paglabag ng ilang platform gaya ng Grok, TikTok at Instagram. At panghuli, isusulong na rin nila ang pagbabawal sa paggamit ng social media para sa mga menor de edad na wala pang 16 na taong gulang bilang proteksyon laban sa karahasan at pornografiya. Matatandaan noong Disyembre, nagpatupad na rin ang Australia ng social media ban para sa mga kabataang teenager doon na wala pang 16 na taong gulang sa mga platforms katulad ng Facebook at Instagram. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, sinabi ni Sanchez na ang mga hakbang na ito ay layong lumikha ng mas healthy at mas demokratikong digital space para sa mga mamamayan ng Espanya. We must act with courage, with unity, and with hope. Because moments like this define generations, and generations like us define the future for the generations to come. So let's rise to the task. Let's choose governance over resignation, cooperation over fragmentation, responsibility over silence. Let's return social media to the promised land that it should have never abandoned. Shukran, thank you very much. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.